Ito na si Honda Navi pagkatapos nating mailagay lahat ng upgrades and accessories sa kanya para maging adventure-capable motorcycle na siya, na perfect accessories para sa ginagawa natin na photography. Ang dami daw issue ng motor na to. Kesyo maliit daw yung gulong, carburetor, hindi raw pwede pang long ride, mabagal, malakas sa gas. Sa wakas nakalabas na rin siya kasi meron na siyang ORCR, and pagkatapos mailabas yung ORCR, syempre long ride agad. Tapos na yung mga upgrade natin kasi matagal ngang natenga tong motor na to. From gulong, shock, fenders, bracket, top box, yung headlight, park light at tail light, LED na rin. Meron na rin tayong mini driving light sa kanya. Pinagdagan din natin siya ng mga small accessories like windshield, side mirrors, and handle grips. Itong handlebars niya, tinaas na rin natin kasi meron na tayong riser. So ginawa natin lahat para maging mas convenient kahit papano yung riding experience natin sa kanya pag dinala natin siya sa adventures. Though, yung tangke niya talaga ang magiging problema natin kasi limited talaga yung gas capacity niya into 4.2 liters in total, kasama yung reserve. Para masabi na nag-long ride tayo sa malapit. Pacific Ocean General na car. So achievement na ba to para sa Honda Navi? Kaya ni Navi sand kasi nagpalit naman na tayo ng gulong eh. Well, sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Try natin. Sarap. Andulas. Good luck guys. Dito tayo sa medyo may bato-bato. Guys, pala to si Navi eh. Andulas lang. Kailangan marunong ka mag-balance. Tsaka marunong ka ng throttle control sa mga ganito. Nice. Tingnan nyo naman yan. Ano, kaya ba ni Navi ang long ride sa malapit? Pwede na rin siguro, di ba? Sino ba kasi yung nagsabi na hindi raw pwede pang adventure itong si Honda Navi? Lahat naman ng motor pwede mong ipang adventure. Depende na lang yan sa trip mo. So, kamusta naman si Honda Navi dito sa tabing dagat? Siyempre, madulas, hindi naman ako ganun kagaling, pero somehow nakatulong yung pagpapalit natin ng dual sports na gulong para sa traction niya dito sa buhangin. Siya nga pala, nakafocus tayo ngayon sa motovlogging, kaya yung mga nakasubscribe dito sa channel na naghahanap ng photography-related na content, pasensya na kayo. Nakakatuwa lang tong Honda Navi kasi para siyang bonsai na big bike. Tingnan nyo kasi yung proportion niya. Tapos akala mo makina to? Hindi. Compartment yan. At ano yung laman ng compartment natin?
meron siyang tripod. O di ba? Ang laki nitong compartment, kasya yung tripod. So mahalaga yung tripod lalo na kung landscape photographer ka. Kaya isang magandang tip rin is mag-invest ka sa maganda or convenient, efficient na tripod na swak sa mga ginagawa mo. Katulad nito, this is just an aluminum tripod. Maliit siya, kaya niyang isupport yung camera na dala natin. At kasya siya dito sa Honda Navi. Kwento ko na rin sa inyo yung mga dala natin na mga equipment. So, meron tayong action cam. So, this is an Insta360 ONE RS. So, modular action camera siya. Ngayon, nasa action camera setup siya na nakamount sa ating helmet. So, pwede rin pong maging 360 camera na nilalagay naman natin dito sa harapan para meron tayong 360 view. Dahil meron tayong compartment doon, plus isang bag, plus yung top box pa na 15 liters. So wala na tayong problema sa mga dapat nating dalhin or yung mga gusto nating dalhin, lalo na pagdating sa photography, di ba? So dito sa top box, dito natin nilalagay yung accessories kagaya ng battery. Dito rin yung module ng 360 camera natin, tapos yung mga battery ng drone. Kasi may dala rin tayong drone. Dalawa yung glove na dala ko. Pagdating ko sa mga ganito, yung mga liblib na adventure time, so nagpapalit ako ng half glove lang. Kasi para ma-access ko agad yung cellphone or yung camera ng mas madali. Pero pag nasa kalsada tayo, itong full glove yung ginagamit natin. Meron din tayong dalang power bank. So this is a 25,000 milliampere na 200 watts na power bank. So kaya nitong i-charge yung cellphone natin at saka yung drone natin, pati yung action camera natin. This is from Ugreen and na-review na rin natin to dito sa channel. So ito pa rin yung ginagamit ko ngayon. And isa to sa dahilan kung bakit ayokong lagyan ng USB socket itong motor or itong Navi. Kasi pwede ka naman magdala ng ganito eh. And fast charging pa to. Mabilis din tong i-charge at mabilis nitong kayang i-charge yung mga devices natin. Meron din tayong tubig. Pagdating naman dito sa bag, nandito yung mga importante or yung mga pinaka-importante nating gamit. Pandala nating drone ngayon is the DJI Mini 4 Pro kasi para mas kaya niyang i-handle yung hangin or yung mas malakas na hangin dito sa adventure natin ngayon. Dala rin natin yung main camera natin na merong 16 to 55mm na Fujinon lens. So hindi ko pa siya nagagamit today kasi wala pa akong nakikita na medyo magandang picturean or worthy picturean gamit yung DSLR. Sa nga pala, lumabas na si Mini 5 Pro. So kung tatanungin nyo kung mag-upgrade ba ako or desirable ba sa akin yung upgrade from Mini 4 Pro papunta sa Mini 5 Pro, well, baka hindi muna kasi kaya naman at nagagawa naman nito yung gusto kong gawin na mga clips and B-rolls and shots. So hindi muna tayo mag-upgrade nung ganun. Siguro sa air tayo kung mag-upgrade man tayo ng drone kasi para mas maganda yung wind resistance niya. So ito yung drone. Ito yung main camera natin and then yung controller. So, pare-parehas yan na nandito. Ayos ba yung helmet natin? Actually, hindi ko nagustuhan tong Corsa na glossy black nung unang pagkabili ko sa kanya. Kaya, binila natin siya ng upgrade. Ito, Iridium red na visor. Nagmukhang mas maangas. The way yung nagre-record sa atin is yung cellphone lang, yung iPhone 16 Pro. Hindi pala kung tatanungin nyo kung desirable ba sa akin yung upgrade from iPhone 16 Pro to 17 Pro. Siguro hindi kasi nagagawa naman itong phone yung gusto kong gawin. And yung iPhone kasi talaga para sa akin is para lang siya sa mga content creator or gagamitin mo siya sa paggawa ng content sa creatives. Pero kung usual na mamamayan lang ako, mas pipiliin ko pa rin si Android kasi mas mura si Android at mas mataas talaga yung specs niya. Para sa akin, ang kagandahan lang talaga sa mga iPhone ngayon ay yung Apple ProRes na file. So, kung content creator ka, appealing yun sa'yo. Pero kung hindi masyado. Maganda rin naman talaga yung mga flagship Android phones ngayon. Itong Honda Navi natin, very capable na talaga siya pang adventure. Or at least para sa akin kasi nailagay ko na yung mga gusto kong features or gusto kong upgrade sa isang adventure or mini adventure na motor. Kagaya ng gulong, maayos na suspension, na adjustable, merong mini driving light, merong carrier or merong pwedeng sabitan ng mga kung ano-ano, mga tent equipment, mga adventure or camping equipment, merong box, pwede mong lagyan ng
bag pa dito kasi malapad yung upuan. Yung upuan napakalambot. Tapos pwede ka pa maglagay ng tank back dito talaga. Tapos may bonus ka pa. Ang laking compartment na nandito sa baba. So syempre kapag nilubog mo to sa ilog or sa tubig na mataas dito sa compartment ng matagal, pwedeng pasukin to. Pero kung mga ganito lang naman, tuyo, putik, hindi naman lalampas dito yung tubig, kayang-kaya. Nasa skill pa rin talaga ng rider ang pag-a-adventure or ang paggamit ng motor. Isa pa sa mga pinaka nagustuhan kong upgrade dito sa Navi natin ay ito. Yung kanyang extension riser na nilagay natin dito sa manibela. Hindi tayo nagpalit ng manibela, yung stock pa rin to kasi gusto ko yung stock na manibela kasi mataas siya, tsaka maikli lang siya, and yun talaga yung hinahanap ko sa motor, yung maitaas. Ito yung manibela niya para talagang upright position na tayo pag nagmaneho. Hindi kasi nakakapagod yung ganun. Well, maraming mga ayaw ng ganitong klaseng setup kasi gusto nila yung medyo aggressive, medyo nakatungo. So pag speed ang habol mo, okay yun. Pero kapag long ride, mas maganda yung upright sitting position, parang scooter talaga. Tapos hindi siya lalalayo sa'yo. Medyo kailangan mo ng skill sa pagliko nito kasi konting twist mo lang ng manibela, liliko na siya agad kasi mataas eh. Pero sanayan lang siya talaga. Ito namang side mirror, okay lang rin. Aesthetics. By the way, yung ilaw natin or yung LED natin dito sa headlight, sobrang lakas na. Pati ngayon nasa taillight, ang lakas na. Wala naman na ako masyadong issue sa kanya. Pero nga, kung gagamitin mo sa adventure yung motor mo, mas marami or mas meron kang malakas na ilaw, mas maganda. Lalo na kung gagamitin mo siya sa gabi or madilim ka na magbabiyahe. Lalo sa mga liblib na lugar, sa mga parang ganito, walang ilaw, walang poste ng ilaw. So mas advisable talaga na meron kang mini driving light. Ito, aesthetic lang naman to eh. Pero somehow natatakpan niya to. Natatakpan niya yung yung dash. So may naitutulong siyang konti siguro. Pagdating sa tapalodo na ito, okay na okay siya. Wala talagang problema, walang talsik. Ayan oh, wala akong dumi. Medyo maambon kanina, basa yung kalsada, pero wala siya halos talsik oh. Ang ganda ng tapalodo na ito ni Navi. Itong stock sa harap, tapos itong sa likod. Kasi naglagay pa tayo nito, extra fender. Talagang wala na siyang talsik. So, siguro kung may kulang pa dito sa motor natin, yun ay crash guard na lang siguro dito. Para somehow kapag natumba siya, may crash guard na kunyari po protekta sa kanya. Pero tingnan natin kung paano, kung lalagyan pa ba natin siya. Pero so far, yun na lang yung parang naiisip ko na okay, na somehow may purpose na upgrade or accessories na pwedeng ilagay dito sa motor na to. Crash guard. In the next video, mabuhay!